Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga iskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ang pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ng alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak at walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin naman po ninyong inyong mga katabi. Sabihin niyo po sa katabi, mamamatay ka rin. Sabihin po ninyo. Alam niyo, minsan kapag yan yung simula ko sa misa ng patay, yung mga nagsisimba, kakatok sa kahoy. Pero mga kapatid, kapag oras mo na, oras mo na. Kaya nga andyan si San Nicolas de Tolentino. Kung mapunta man tayo sa purgatorio, may magdadasal sa atin. Okay po, ngayon ay ang ikalimang araw ng ating paghahanda para sa kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Kilala niyo ba si San Nicolas? May mga umiiling. Si San Nicolas po ay isang Agustino, kaya nga itim ang kanyang damit at merong belt, no? Siya po ang unang Agustinian na diniklarang santo. Kaya naman magandang sa paghahanda natin sa kanyang kapistahan, magandang kilalanin ang ating patron. Magandang kilalanin upang masanay tayo at malinang sa kanyang buhay, kabanalan at ulirang pamumuhay. Mga kapatid, katulad ng mga Pariseo at ng mga alagad ni Juan, si San Nicolas de Tolentino ay mahilig mag-ayuno. Ano ba ang pag-aayuno? Malayo pa tayo sa Ash Wednesday, malayo pa tayo sa Lenten season, pero pinapaalala sa atin na ang pag-aayuno ay isang disiplina. Bakit ba mayroong disiplina? Upang mas makilala natin ang kalooban ng Diyos. We deprive ourselves from eating or from doing the things we love in order to offer these things for the Lord. Yun po yung pag-aayuno. Kaya nga lang, yung mga Pariseo, akala nila kapag nag-ayuno ka na, yun ay tanda ng kabanalan. Kaya marami sa mga Pariseo, ang taas-taas ng tingin sa sarili. Kaya maraming nag-aayuno na pinapamukha talaga na hindi naliligo. Gutom na gutom. Kaya nakasimangot. Alam nyo, ang daming simbahan ngayon, yung mga nagsisimba, lalo na yung mga greeters and collectors, nakasimangot. Parang gusto ko lang ipaalala sa inyong lahat na ang Diyos natin ay buhay. Kaya ngumiti tayo. Huwag tayong nakasimangot. Huwag tayong laging magagalitin.
So pinapaalala sa atin na nakakalungkot kasi na dahil sa mga disiplinang ito, inaakala natin na kaya na nating diktahan ang Panginoon. Kaya na nating i-bribe. Kaya nating suhulan ng Diyos. Lord, nag-ayuno ako, nanalangin ako, kaya ibigay mo to sa akin. Ganun po ang iniisip na karamihan. Pero ngayon, sinasabi ng Panginoon, bakit ka mag-aayuno kung kasama mo ako? Usap-usapan po, no? Di ko po alam, pwede bang pumalakpak dito sa parokya ninyo? Pwede po. Pwede naman. Ay, hindi ko sinabing po. Pero tinatanong ko lang po kasi maraming mga simbahan allergic sa palakpak. Kapag pumalakpak ka, mapupunta ka sa impyerno. No? Pero mga kapatid, nakalimutan natin, tama po na ang banal na misa ay pag-alaala ng kamatayan ng Panginoon. Pero hindi natapos sa kamatayan ni Jesus. Dahil ang Diyos na sinasampalatayanan natin, pagkatapos ng 3 araw, nabuhay naman uli. Ang Diyos natin, buhay. Kasama natin ang Diyos. Kaya may kakayahan at may karapatan tayong magsaya. Yun ang sinasabi ni Jesus. May mga pagkakataon na kailangan nating mag-ayuno, manahimik, magdasal. Pero wag na wag nating kakalimutan na magsaya. Kaya nga ang tawag sa banal na misa, Eucharistic celebration. Kailan ka nakakita ng celebration na malungkot ang mga tao? So my dear brothers and sisters, ang sinasabi lang dito ng Panginoon sa atin, huwag tayong maging legalistic. The law without love, discipline without joy, is to miss the point of being Christian, of Christian discipleship. Following the Lord, kahit mahirap, kahit may krus, hindi tinatanggal ng Panginoon ang saya. Dahil ang tunay na saya, makukuha lang natin mula sa Diyos, mula din sa Kanya. Nakakalungkot po na ang daming mga Katoliko, ang daming mga Kristiyano, hindi marunong magsaya. Katulad ng mga Pariseo. Mas mahalaga pa ang magpanggap, ang magpakitang tao. Ang sinasabi ngayon ng Panginoon, sana yung mga ginagawa nating disiplina, yung pagsunod natin sa kautusan ng Diyos, may nangyayari din sa kalooban natin. Hindi pwedeng manatili tayo sa kung saan tayo nakasanayan, lalo na kung alam nating mali. Alam po ninyo minsan, nagmisa ako, at isa sa mga nabanggit ko na malaking kasalanan sa Diyos kapag tayo ang naging dahilan ng pagkasira ng mabuting samahan, ng mabuting ugnayan, halimbawa ng pamilya. Yung tayo ang maging dahilan na maghiwalay ang mag-asawa. Dahil ang pangarap po ng Diyos ay ating pagkakaisa. Sinabi ko sa homily ko, kaya kasalanan ang maging kabit. Pagkatapos ng misa ko, may lumapit sa akin. Nagkumpisal. Sabi niya, Father, kabit po ako. At ito po yung mga sinabi niyo, yung hinihintay ko. Matagal ko na pong alam na mali ang ginagawa ko, pero natauhan po ako sa sinabi ninyo. So mga kapatid, gano'n, no? Kapag nakatagpo natin ang Panginoon, hindi pwedeng manatili tayo sa kasalanan. Kailangang may pagpapanibago. Hindi pwedeng chismosa ka ngayon, chismosa ka pa rin bukas. Hindi pwedeng magnanakaw ka ngayon, magnanakaw ka pa rin bukas. Mga kapatid, nakakalungkot. Ang dami ng mga sinungaling, magnanakaw sa Pilipinas. Huwag na nating dagdagan. Kaya sa banal na misang ito, ang dasal natin,
Hingin natin ang panalangin ni San Nicolas de Tolentino na tulungan niya tayo na ihanda ang ating mga sarilis para harapin ang kamatayan. Kung pwede namang dumiretso sa langit, dumiretso na tayo. Huwag na tayong dumaan pa sa purgatorio. Gawin na natin ang dapat at nararapat. Panghuli mga kapatid, ang langit, ang purgatorio, ang impyerno, hindi naman yan nangyayari pagkatapos ng kamatayan natin. Ngayon, kung paano tayo nabubuhay, may mahalagang sinasabi na yan kung saan natin gustong mapunta. Kaya sana matularan natin si San Nicolas de Tolentino. Alam niya sa sarili niyang gusto niyang maging santo. Alam niya sa sarili niyang gusto niyang makapiling ang Panginoon. Katulad ni San Nicolas de Tolentino, limutin natin ang ating sarili at yakapin ang kalooban ng Diyos. Hilingin din natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng puso bukas sa pagbabago, bukas sa biyaya, sa alak ng kasiyahan, sa alak ng kabanalan, handa niyang ibuhos at ibigay sa atin. Amen.